Yo, what's up guys? This is Kimmerman from Kimmerman Studio. And today, wala akong sakit. Nagsuot lang ako ng mask kasi naglilinis ako ng bahay. At nakakatuwa, meron akong mga nakitang interesanteng bagay kung saan pwede nating lituhin yung mga henerasyon ngayon. Yung mga current generation, and so baka yung mga future generation, malito rin natin sila or ma-amaze pa sila. So, start tayo. May mga share ako sa inyong bagay. Let's go! Ang tawag dito ay Discman. Ito ang Sony Discman, kung saan ito ay nagpe-play ng CD or yung mga audio CD in specific. So, meron mga iba pang player na ganito kung saan pwedeng mag-play ng DVD or video CD. Tapos meron ding maliit na TV dito. Pero during our time, ito ang isa sa mga trendy na pakinigan ng music. Ito ay pabilog, syempre, same shape with your yung disc, yung CD. Tapos yan, bubuksan mo yan siya dito sa gilid. Teka, yan. Tapos sasalpak mo dito yung CD dito. Yan. Tapos magpe-play na yan. Ito pala, hindi pala to rechargeable. So meron siyang battery. This is battery operated. Dalawang AA. Much better kung ang ilalagay mo dito is yung rechargeable battery para hindi ka tapon ng baterya na disposable, di ba? Maganda dito sa CD na to is, or sa CD player na to, hindi siya matalbog magbasa. Talagang smooth playback to eh. Smooth tawag dito, smooth playing ang Sony. Hindi siya matagtag. Kahit matagtag, hindi siya mag-skip ng reading. Ito yung gusto ko dito. Kasi nga, meron siya yung G protection. So, pag may ganito ka nung araw, that was early 2000, medyo sikat ka na nito, pogi ka na. Pwede rin itong ilagay sa tawag dito, yung headset socket. Ito yung sa adapter. Ayan, kung wala kang baterya, pwede itong adapter. So, nung araw, merong mga jeep. Dito sila nagpe-play. Mga jeepney, mga patok nung araw. May mga nakikita ko, nakasabit pa to sa harapan ng jeep nila. Maangas eh. Nakasaksak lang dito. Merong adapter, tas dito yung sa audio. Next is, kung ikaw ay nasanay sa Wi-Fi ngayon, tsaka sa mga fiber internet, nung araw, etong meron kami. Digital pa yan. Digital Bida Broadband. Putang ina, ang ganda nitong pag mega nito ka sa bahay, pogi ka na din. Kasi ito, bihira ang merong ganito nung mga early 2000s. Kumbaga, ang internet nun medyo medyo pang mga high class na mga nilalang. So, nagkaroon kami ng ganito siguro mga year 2005, I think. Year 2005 or something. 2005, 2006, mga ganun. Bale, ito, nung araw pala, before dial-up, before ito, dial-up pa ginagamit. So, what do you mean dial-up? Mga generation, ngayon, mga current generation or yung mga beta generation sila tinatawag. Dial-up is yung may card. Actually, wala na akong card eh. Sayang, hindi ako nakapagtabi. Card yon, tapos kikiskisin mo, tapos idadial mo dun sa telepono. Tapos pag na-dial mo yun, ayun, may load ka na. So, good for 24 hours internet. Pero, hindi yun smooth. Minsan may time na bumpy ang signal nun or yung connection. Nung nawala na yung mga dial-ups, ito na yung sumunod, broadband na.
or yung router, yung tinatawag na modem router. So ito yung sumunod sa dial-up kung saan ayan yan, makikita mo may LAN, internet, mga ganyan-ganyan. So nakakonect yan dito sa likod ng desktop mo or ng laptop. Tapos ito, dapat to nakakonect to sa telepono, yung part na yan. Tapos dito yan mo, i-on mo. Tapos mayroon pang reset yan. Pag medyo humihina ang signal, pwede mong pindutin to gamit yung ballpen mo. Pindutin mo yan. Tapos magre-reset yan. Dapat ito, 4 na may ilaw ito. Wala dapat nagbi-blink dyan. Dapat steady ilaw ng 4 na yan. Ang nakakainis, kapag bumabagyo, itong 3 may ilaw, itong internet wala. Yun ang bad side sa bad side sa gadget na to. So, yan. Kung nasanay kayo sa or naihinaan pa kayo sa wifi ninyo, paano pa kami nung mga panahon na ito ang gamit namin. So, maging mapagpasalamat kayo sa buhay. Next, ngayon, Mobile Legends na mga uso, mga MOBA games, mga touchscreen games na nung araw, syempre, at least nga, I know, until ngayon, meron pang mga PlayStation, pero ito yung namin noon, pang PlayStation 2 console, kasi nasira ko na yung PlayStation console ko na original eh. So, ito yung ginagamit ko pamalit, kumbaga bootleg to. Gawang third party, ganyan. Pero alam ko gumagana pa to eh. Nung di na ako naglaro, wala na. Tawag dito, nagamit ko pa to 2008 until 2008. 2009 hindi na ako naglalaro. So ito, nagamit ko pa siya, gumagana pa to noon. Ewan ko lang ngayon kasi wala na yung PS2 ko, hindi ko na ginagamit. Tapos hindi na ako bumili pa ng mga console games, hanggang PS2 game lang ako. So kung ngayon puro kayo mobile games sa touchscreen, dati kami itong laro namin. Tapos bago na uso yung mga cloud na yan or USB, mga drive na yan, dito kami nagsisave. Kaso ano pa to, mas bago-bago na to eh. Yung disket sana, wala nga lang akong naitabing disket na, siguro naitapong ko na yung iba. Pero ito yung mga files namin dati. Diyan namin nilalagay yung mga scan copy ng mga notes, yung mga projects namin. Yan, marami kami yan. So, meron pa akong mga natira. Hindi na nagamit. So, blank pa yan. Pwede na lang ito record ng kanta. Pero nung araw, sobrang popular kasi nga dito kami nagsisave ng mga files. Tapos bago pa nauso yung mga iPod, CD player, mga MP3 player, ito ang pinakasikat noon. Tangina, pag may ganyan ka na, sarap na ng buhay mo, yung radyo na yan. Tapos ano pa yan, cassette tape pa yan. So dapat balahan mo yan ng mga ganito. Ayan, ano ba yung cassette? O baka hindi nyo na alam yung mga cassette, mga new generations. Ito yan, ganyan ang itsura niyan. So ito, yan yung sasalpak mo dito sa cassette player na to. Ayan, so eject, babala mo yung ganyan, tapos gagano mo. So ayaw na, mukhang sira na din to. Pero ganyan yan, pag nagsara yan, magpe-play yan, mag-wind yun nandito. Tapos kung ano yung mga kanta na naka-record dito, yan na magpe-play ng mga tugtog dito. So yan, pag may ganito ka na nun, medyo mayaman-yaman ka na eh. Pero ngayon wala na to, hindi na siya uso yung mga cassette. Pero pwede pa yung music. Kaya pa, di ba?
Na-copyright tayo dyan. Yes, mga new generations dyan na hindi na naabutan kung ano yung itsura ng mga sinaunang Philippine peso. Actually, hindi na to sinauna. Mga ano na to bago-bago pa. To dollar. Mga collection ko na yan. Yan, dollar, real, Thailand. So, yan. Bago yung 20 pesos na barya, ito yung itsura ng 20 pesos na naabutan ko. Yan. Yan yung 20 pesos noon. Same pa rin, orange. Tapos Manuel Quezon. Pero ngayon, bihira ni ganitong 20. Actually, wala na to. Phase out na tong 20 na to. Yung 20 papel, bihira na kasi barya na ngayon. So, ito yung dating 100 naman. Joseph Estrada pa yan, no? Joseph Estrada. Ito is Gloria Macapagal. Ito naman ay 10 piso. Gloria Macapagal din. Ito yung ganito yung 10 piso noon. Papel pa yung 10 ngayon. Coins na. Dito sa 10 piso na to, yan yung may hahanapin kang pusa. Andun yung pusa. Nandun. Kitang-kita mo dun yung pusa. Yan. Tapos Emilio Aguinaldo. Ito, ancient na to. Corazon si Aquino pa, Corazon S. Aquino pala. Yan. Ano pa yan? No, it's Corazon C. Kuwang ko pala to. Corazon C. Aquino. Yan. Sorry ha. Medyo na ako sa history. Pati yung nalimutan ko na. Ito pala yung modern 20 pesos. Ayan. Bakit ako may modern 20 pesos dito? Pwede ko pa itong mabili. Ayan. 20 pesos. Yan yung bago ngayon. Pero meron ng barya na ito, di ba? Ayan. Ito yung luma. Ayan. Tapos ito yung luma. Luma. Ang dami ko luma. Lumang 20. Iniipon. Actually, hindi ko iniipon to. Ko na lang. Nakalimutan ko na lang sa isang bag ko na puro pala 20, sayang. Tapos nagpalit na ng 20. Wala na, hindi ko na mapapalit. Pero ito talagang inipon ko. Ito yung mga commemorative 100 pesos. Which is, ayan, yung from Lasal. Meron pa ako dito from Ateneo. Tapos Lasal, Mason, tapos Bangko Sentral, tapos Manila Hotel, commemorative notes, at Lasal. Ayan. Sana may bumibili na ito. Ibibenta ko to. Pinapano ko lang to pinapataas ko ang value just in case magka-value nga. Bago pa yung mga iPhone na yan, mga Samsung, mga touchscreen dyan, mga smartphones. Ito yung mga pinaka predecessor nung araw, kumbaga ancestor na nila to. Ito yung Motorola Ultra Sleek 9660 or 9660. Ito yung parang sinasabi nila na pangkadkad ng yelo. Pero na yan, wala na, nag-leak na yung battery niya. So ano na to, pwede na tong itapon. Ayun, nilalanggam pa nga, diba, saan ka pa? Ang sarap tumawag niya nung araw. Gamit to ng lolo ko nun Ang sarap tumawag dito nun, parang ang angas mo kapag ito yung nasa yung sa belt mo, nakaganyan yung nakasukbit dyan sa sinturon mo. May ganito ka, ang pogi mo, promise. Yan, pag tas tatawag-tawag ka, dial ka lang dyan nung araw. Tapos, bago pa nauso yung mga digicam, tapos ngayon, nasa mga smartphone na ang camera, di ba? Mga megapixel na yan. Ito ang camera nung araw. Canon. So, yan yung yan yung lens niya. Tapos, ang style ng pagkuha niyan, sisilip-silip ka pa dito. Yan, sisilip ka dyan. Dapat yung, kita ba, yung kwadrado nito, magsakto yung mga tao dun sa kwadrado nun. Kaya dati, hindi uso yung maraming pa
kikay selfie kasi limited lang yung binabala dito na film. Ayan, dyan mo ilalagay yung film. Tapos yan, ko-connect dyan. Tapos dyan, pag naubos mo yung 32 shots film, papalitan mo na naman. Tapos papadevelop mo yung film na yun sa Kodak Center. Tapos magiging picture na yun, yung picture na printed. Kaya noon, hindi maaarte ang tao kasi limited lang yung picture na nakukuha sa mga ganito. Dapat postura, tsaka naka-decenteng pose noon. Hindi pwede mga padila-dila na mga putangan ng pabebe pose. Bawal yan noon kasi nga limited lang makukuha dito. So ayan, ito yung mga ancient items na nakita ko. Plus ito. Ngayon, imaginein mo nung panahon ng 90s, separate yung mga ganitong bagay. Ngayon, nasa isang smartphone na sama mo pa yung mga Discman na pinakita ko kanina, yung mga may music na ganun. Tapos may internet, astig, diba? Nasa isang gadget na lang ngayon. Dati, mga hiwa-hiwalay pa. So, appreciate the technology. Ngayon, dapat. So, this is Kimmerman from Kimmerman Studio saying, magbalik tanaw sa mga nakaraang gadgets. Guluhin ang mga millennials. Bye-bye!